Isang magandang gabi po ng Huwebes sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, patulong naman po ng isang like at subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. So nawala na nga po yung ating binabantayan na active LPA sa loob ng PAR at nasa bandang Davao area or Silangang Mindanao na nga po yun. Makikita nyo sa ating live radar, dalawa na lamang po ang binabantayan at yung direction pa rin po niya nasa bandang Silangan siya, pero as of now wala po itong direktang epekto sa ating bansa at yung extension po, yung hangin niya ay naglalaro lamang ito ngayon sa 30 to 35 kilometers per hour pa northwestward po ang kilo, sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So 30 kilometers, mahina pa po, hindi pa po natin maituturing ito na bilang isang bagyo, pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito po yung maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. So under observation pa rin po itong dalawang active LPA na ito, and as of now apektado po tayo ng northeast monsoon na siya pong tumatama ngayon sa extreme Luzon at bandang South Luzon area at Visayas at Mindanao. Kasama pa po dyan ang tinatawag natin na easterlies na siya namang tumatama ngayon, nagbibigay ng pag-uulan sa bandang Luzon, Visayas at Mindanao, at madalas po yan tuwing hapon at inaabot pa nga po minsan hanggang sa gabi. So kahit wala pong bagyo na nakabanta po sa atin o nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin naman tayong binabantayan na active LPA na posibleng maging banta nga po. Tandaan po ninyo, nasa rainy season po tayo at kasama pa po dyan yung hanging amihan. Kaya ina-expect po natin anytime po within 24 to 48 hours ay posible pong magkaroon ng mga active LPA, mga cloud cluster po na namumuo. Yung dalawang active LPA po, anytime po posible po yung maglaho, pero anytime din po posibleng may sumulpot din po na sama ng panahon, manggaling man sa labas or posible din manggaling sa loob. Itong dalawang active LPA na ito guys, makikita nyo active talaga at kumikilos, pero yung direksyon nila wala pong specific. Pero dito po sa isa, sa may taas na ito, bandang Silangang Mindanao, makikita nyo yung tinutumbok ng kanyang daan. So ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Maghanda po tayo in case po magkaroon ng mga rainfall shower at mga localized thunderstorm. Madalas po yan tuwing hapon at minsan tuwing umaga naman merong pag-uulan o rainfall shower. Minsan inaabot lamang ito ng ilang oras, o estimated natin hanggang 2 hours lamang. Kaya yung mga may pasok tuwing umaga, ugaliin nyo po magdala ng payong, hindi lamang po panlaban sa init. In case din po magkaroon ng pag-uulan, handa po tayo, lalo po sa mga anak natin na pumapasok po sa eskwelahan. So marami pa po tayong kaganapan na dapat malaman. Pag-ingat pa rin ngayon yung mga lugar na bahain sa mababang lugar po sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa matataas na lugar naman sa ating bansa in case magkaroon ng rainfall shower. So patuloy ko po kayo update, and please ako po yung nakikiusap, patulong naman po pakishare sa ating mga labuan, sa ating mga kaibigan para updated po sila sa ating binabantayang sama ng panahon sa loob at sa labas ng ating bansa. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.